Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Ilang araw matapos ang rigudon sa Senado, magpupulong si Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang magiging relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Anya, ito'y para maiwasan na ang bangayan sa pagitan ng mga senador at mga kongresista sa mga kontrobersyal na issue, gaya na nangyari sa kasagsagan ng umano'y People's Initiative. Kasama rin sa tatalakayin sa pulong ang charter change o CHA. Sinabi kahapon ni Speaker Romualdez na kumpiyansa siyang ikokonsidera ng Senado ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa ilalim ng pamumuno ni Senator Escudero. Ayon sa senador, pag-uusapan pa nila ngayong session break kung ibabalik sa komite ni Senator Robin Padilla ang pagtalakay sa CHA. Pansamantalang itinigil ngayon ang deliberasyon sa CHA matapos magbitiw si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang pinuno ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kasabay ng pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya'y magdidinig. Sa ngayon, nananatiling tutol si Senator Escudero sa CHA, lalo na tila wala rin naman anyang numero para pumasa ang panukala. Kabilang sa kine-question ng mambabatas ang magiging botohan dahil hindi anya malinaw sa bersyon ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa kinakailangan na 3/4 na boto alinsunod sa saligang batas. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila, hindi na pinag-uusapan ito eh. Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Handa naman anya si Senator Escudero na tapatin si Speaker Romualdez sa magiging kapalaran ng CHA sa Senado. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay maginaw at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi sa palaaway. Sa ngayon, sinuspende na muna ang nakatakdasa ng regional consultations para sa economic CHA. Giit ni Senate President Escudero, dapat maging malinaw na hindi magkasamang boboto ang Senado at Kamara, bagay na posible umanong hindi na ipaliwanag ng mabuti kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang matanong kung anong makakapagpabago sa kanyang desisyon kontra CHA, sagot ng senador. Call a spade, ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.